Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no, sa pagbisita kahapon ni Vice President Sara Duterte dito po sa may barangay Bigaan no, sa bayan ng Hinatuan, province of Surigao del Sur, na kung saan ay talagang mainit na tinanggap, mainit na sinalubong at dinumog itong si VP Sara Duterte dito sa mga residente ng taga-barangay Bigaan, Hinatuan, Surigao del Sur, na kung saan ay inimbitahan nga po siya ng barangay officials para dumalo no, si VP Sara dito sa kanilang selebrasyon ang ika-18th araw ng Barangay Bigaan at ika-65 patronal fiesta nila mga kababayan dito sa kalang lugar. At talaga makikita natin mga kababayan na habang si VP Sara ay patuloy na hinihiring no, yung kanyang impeachment trial dito po sa Senado kahapon, pero si VP Sara naman ay hindi nagpatinag no, at hindi siya mukhang stress, hindi siya apektado dito sa impeachment laban sa kanya. At makikita naman natin sa mukha ni VP Sara na talagang hindi po siya apektado no, hindi po siya stress at hindi po siya nagpadala dito sa mga pressure sa kanya no, itong impeachment trial na kinaharap niya or hinaharap niya dito mga kababayan. At samantalang itong kampo ng prosecution no, sila Lorna Capunan ay pilit nilang nire-request or talagang gusto nilang padaluhin itong si VP Sara dito sa impeachment mga kababayan. So di ko alam anong pakay nila, baka gusto lang pahiyain no itong si VP Sara pag dumalo ito dito sa impeachment trial niya. At wala naman sa rules nila na obligado yung si VP Sara na dumalo talaga dito sa kanyang impeachment trial no, na meron namang siyang counsel na pwedeng magrepresenta sa kanya. Pero itong sila Kapunan, yung kampo ng prosecution ay gusto nilang padaluhin or papuntahin si VP Sara. Siguro gusto nilang tanungin, gusto nilang gisahin mga kabayan kapag si VP Sara ay pumunta doon sa impeachment trial sa Senado. At feeling ko si VP Sara ay hindi kakagat no diyan sa kailang patibong, kung patibong man yan. At yun din po yung aking naiisip no, na talagang patibong nila na gusto nilang hiyain, gusto nilang gisahin si VP Sara kapag dumalo mga kabayan. Kasi talagang talk of the town yan no, kapag pumunta si VP Sara sa impeachment trial niya. Tatanungin nila yan, pila yan or pipila yan sila Lorna Capunan, sila De Lima, sila Luistro. Kagaya nung ginawa nila doon sa Quadcom hearing nila kay VP Sara na talagang makikita natin na sobrang tapang ni VP Sara kahit mag-isa lang po siya doon at pinagtulungan siya doon ng mga Quadcom congressman, pero hindi pa rin natinag si VP Sara mga kabayan. Pero wala naman silang tanong masyado no. Napansin natin nung hearing nila, nagsayang lang si VP Sara doon sa kanyang panahon na dumalo doon, pero wala naman silang masyadong tanong patungkol doon sa confidential funds na talagang paulit-ulit nilang binabato yung patungkol dyan sa confidential funds. At ngayon, ito naman yung kailang strategy siguro, gusto nilang papuntahin si VP Sara doon personal sa impeachment trial. At sana hindi po dumalo si VP Sara no, para sa lalong manggalaitin no, itong sila Lorna Capunan, itong prosecution na pilitin nilang padaluhin si VP Sara mga kaubayan. At para sa aking opinion no, kahit po may impeachment trial si VP Sara ay tuloy lang po siya dito sa mga nag-imbita sa kanya no, at talagang hindi nagpatinag itong mga pamunuan dito sa Barangay Bigaan no, kahit po ay mga binalita si VP Sara na may mga panggigipit doon sa mga nag-imbita sa kanya, pero hindi po nagpatinag itong mga taga-barangay Bigaan no. At knowing itong governor ng Surigao del Sur na si Pimentel ay kaalyado ng presidente no, itong si dating congressman Pimentel na kasama doon sa Quadcom na ngayon ay governor ngayon ng Surigao del Sur. At alam naman po natin talaga na may mangilan-ngilan no, na mga public official, mga governor, mga congressman, mga mayor dyan sa Mindanao na talagang kaalyado ng administrasyon mga kababayan. At kasama na rin sila dyan, sila Pimentel, sila Barbers, sila Adjong, at iba pa mga kababayan. No? Marami pang mga congressman at mga governor dyan at mga mayores na talagang kumakalaban ngayon kay VP Sara na talagang dumidikit sa administration. At alam naman natin ang dahilan bakit sila dikit ng dikit no, na parang linta ngayon sa administration, dahil nga po ay sila yung may hawak ng kapangyarihan, sila yung may hawak ng makinarya, sila yung may hawak ng pondo, mga ganun. Ganun naman yung kalakaran dito sa politika sa ating bansa mga kababayan no? Pero yung mga residente, yung mga lokal mga kababayan ay mga Duterte supporters no, lalo na sa Mindanao at dito sa Visayas area no mga kababayan no? At alam naman natin mga Bisaya talaga ay solid din po yung kailang suporta dito kay VP Sara at sa kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. Kaya talagang grateful pa rin si VP Sara sa mga tao na sumuporta sa kanila no. At itong sinabi ni VP Sara na inamin niya na yung kanilang lakas ay hindi galing sa kanilang pamilya kundi galing sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa kanila mga kababayan. At tingnan natin yung mga
opisyalis ng gobyerno dyan, yung mga governor, ng mga mayor, yung mga congressman ngayon na kumakalaban kay VP Sara. Abangan lang natin kapag si VP Sara na ang maging presidente, ay iwan ko lang kung anong mangyayari dyan sa kanila mga kababayan, no? Kung may mukha pa kaya yung haharap kay VP Sara kapag nasa Malacanang na itong si VP Sara mga kababayan. At talagang pag over the backod ba muli yan. Kung ako kay VP Sara ay talagang itsapuera niya itong mga politiko na ito, no? Yung mga governor dyan sa Mindanao lalo na, mga congressman dyan at mga mayor na kumakalaban ngayon sa kanya, bumibira ngayon sa kanya, kagaya nila Barbers, sila Adjong na talagang very vocal sa batikos kay VP Sara, no? So pagdating ng panahon kapag si VP Sara na ang presidente ay sana ay wag siyang magpagamit dito sa mga taong ito kasi markado na yung kailang mga kulay mga kababayan, no? At nauna na rin pong sinabi yan sa publiko naman ni VP Sara na allergic siya dito sa mga politiko kaya hindi siya masyadong dumidikit, no, sa mga politiko mga kababayan. Dahil ito na nga po yung nangyari dati na mga talagang super kay dating Pangulong Duterte, super dikit. At ngayon na wala na sa kapangyarihan si dating Pangulong Duterte ay tinitira na po si dating Pangulong Duterte mga kababayan. At dito na sila ngayon kumakampi at talagang parang nalinta, no, na dumidikit dito sa kay President Marcos. So abangan natin kapag wala na rin po sa kapangyarihan itong si President Marcos, no, pagdating ng panahon kasi 2 years na lang, mabilis na lang yan mga kababayan, no. Ay or wala nang 2 years kasi filing na next year ng candidacy, no, ng by October yata kung hindi ko nagkakamali. At yan, tuloy-tuloy na yan na kumikilos na yan yung mga may balak na tumakbo sa national position mga kababayan ay kumikilos na, no? Kagaya dito kay Risa Hontiveros na sinasabi niya na talagang kinukonsidera niya mga kababayan na tatakbo siya at yung mga supporters niya ay gumagalaw na rin. May mga meeting-meeting na silang ginagawa sa Iloilo yata yon at pati dito sa Cebu, no, mga kababayan at talagang gumagalaw na si Risa Hontiveros, no, at tingnan natin talaga kung manalo kaya siya dito, no, sa 2028 presidential election, no. At abangan rin natin kung sino kaya itong pambato ng administration, no, kung sino itong itataas ang kamay ni President Bongbong Marcos, no, mga kababayan. At sa aking opinion, no, kung sino man yung pambato ng admin mga kababayan ay talagang malabong-malabo pa sa sabaw ng adobong pusit kung manalo kaya ito, knowing na itong trust rating, yung mga satisfactory rating at approval ratings ni President Bongbong Marcos ay talagang negative na mga kababayan, no. Bagsak na bagsak yung kanyang mga ratings, no, yung kanyang satisfactory ratings talagang negative 13 at meron pang negative 15 nga ata yun mga kababayan. So wala na talaga mga kababayan. So meron man silang magboto doon yung mga solid lang na mga Marcos loyalist, no, yung mga taga Ilocos Norte, pero for sure hindi lahat ng mga taga Ilocos Norte yung boboto doon sa pambato ni PBBM mga kababayan, no, knowing na nandyan po si Senator Amy Marcos at alam naman po natin si Senator Amy Marcos ay talagang solid na supporter ni VP Sara at sa mga Duterte. So kahit papaano may mga supporters din po yan na diehard kay Senator Amy Marcos, no. At pagdating dito sa Ilocos Sur, andyan po si former Governor Chavit Singson na malakas din po yung impluwensya talaga dyan sa Ilocos Sur, no. At sa talagang iboboto nila dyan si VP Sara Duterte, no, sa 2028 dyan mga kababayan. So wala na yung sinasabi lang solid north mga kababayan, sirang-sira na, no. Meron man sila dyan makukuha pero hindi na po lahat, no, or hindi buong solid north na mga kababayan, unlike noon na pinagmamalaki lang may solid north, no, na talagang solid yung mga Ilocano or itong Ilocanja sa pagsuporta sa mga Marcos. Pero ngayon dahil nga po ay nasira na yung kanilang pagtiwala dito kay President Bongbong Marcos, no, at wala naman pong ibang masisisi dyan mga kababayan kundi si President Marcos Jr. lang din naman po, no. Sarili niya po niyang kagagawan na bakit talagang nagtiwalag na itong sila former Governor Chavit Singson, sila Senator Amy Marcos. Pagdating sa Pangasinan naman ay hindi po solid sa kanila yan kasi si Attorney Raul Lambino, no, ay talagang Duterte supporter rin, DDS din. Pagdating sa Isabela ay meron din po silang supporters doon. Sa Cagayan Valley ay meron din po mga pro Duterte doon mga kababayan. At pagdating dito sa Benguet, sa may
Ifugao, sa may Mountain Province, sa Kalinga, sa Apayao, ay hindi po masisiro si VP Sara dyan mga kabayan. Kaya itong pag-asa na lang nila, itong mga kalaban ni VP Sara, ay itong impeachment. Kaya gagawin nila lahat para ma-impeach si VP Sara at matanggalan sila ng napakalakas na kalaban no, sa 2028 mga kababayan. At ito na lang yung kanilang paraan talaga no, para manalo sila ay tanggalin si VP Sara or ma-impeach si VP Sara para hindi na po siya makatakbo sa 2028 national presidential election. So ano po masabi nyo dito mga kababayan sa pagbisita ni VP Sara Duterte dito po sa Hinatuan, Surigao del Sur no, na talagang napakainit yung suporta ng mga tao doon sa kay VP Sara at sa kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. So ano po masabi nyo? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.